Sa Quiapo, hindi tumitigil ang mundo kahit pa umiyak ang langit. Sa bawat patak ng ulan sa kalsada, sumasabay ang ragasa ng mga sasakyan at ang nagmamadaling hakbang ng mga tao. Ang bawat patak ay tila isang dalangin. Ang lamig ng panahon ay hindi kayang palamigin ang alab ng pananampalataya dahil ang debosyon sa Poong Nazareno hindi natatapos sa tirik ng araw, lalo itong tumitingkad sa gitna ng bagyo. Palataya ay nakikita sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit dito sa Quiapo, ang pananampalataya ay may mukha, may amoy ng pawis at may bigat na pasanpas. Tuwing ika-9 ng Enero, ang Maynila ay nagiging saksi sa isang di mapigilang agos ng debosyon. Milyong-milyong paa ang naglalakad, libo-libong balikat ang nagtutulungan. Para sa iba, ito ay tradisyon. Para sa marami, ito ay panata. Ngunit para sa naghihirap, ito ang tanging pag-asa na natitira ng pagkapit, ng pagsasakripisyo at ng walang hanggang pananampalataya. Ako si Cardel Alam at ang aking kasama na si Hana Nadala at ito ang debosyon sa Poong Nazareno. Ang debosyon ay ang pinakamalalim na pagpapakita ng pakikiisa sa hirap ni Kristo upang makamit ang biyaya. Hindi lamang siya isang saksi, kundi isang aktibong kabahagi sa hirap at ligaya ng ating pananampalataya. Tunghayan natin ang panata ni Lolo, isang deboto, sa kanyang pagyakap ng krus ng Nazareno. Makikita natin ang diwa ng pakikibaka at ang lalim ng pagkataong Pilipino na hindi sumusuko sa gitna ng anumang pagsubok. Kasi nung una, naging deboto ko rito, ko rito hindi nibisyon ko rito yung mother ko nung may sakit. Magaling na tinuloy-tuloy ko na ang aking debosyon o panata. Yun, hanggang sa ilang taon na ako na manata. Ayun. Gano'n na po kayo katagal naman? 27 na. 2067. Matagal na rin po pala. Kanya-kanyang ano sa kanila, meron sa maaaring sa pamilya rin nila, sa kamag-anakan nila, pero meron mo silang pansariling mga hinihiling na natugunan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hindi pare-pareho. Oo, nandun ako, pero hindi ako sumampa. Kasi andun ako, tinignan ko lang ang sitwasyon ng mga kagrupo ko. Nakakatuwa, nung nakita ko, puro kagrupo ko ang nakasampa nung sa torno namin na tinatawag. Kaya lang nga, meron ding kontik na mamatay o nakita ko yun. Kasi hindi ako, ang sinabi ko kasi sa kanya, hindi muna ako sasampa, titignan ko muna kung anong magiging sitwasyon o kalakaran. Yun lang. Wala naman nakaka-apekto. Nasa kanya-kanya tayong paniniwala. Diba? Kung ikaw ay naniniwala sa kanya, hindi ka ma-apektuhan. Ganun lang. Nagbibigay ng himala. Minsan, pagka may problema ako, pagka maano ako sa kanya, dasal ako, tulungan niya ako sa aking problema.
Tutupad naman. Tinutugon niya yung aking mga hinihiling o dinadalangin sa kanya. Hindi naman porket ano ka sa kanya agad-agad maibibigay. Siyempre, hindi rin Ang kandila ay simbolo ng liwanag at hiling. Sa bawat kulay ng kandila ay may pahiwatig. Narito si Lola, ang tindera ng kandila, ang tagapagdala ng liwanag sa mga sandali ng kadiliman. Sa pamamagitan ng kanyang mga kandila, nauunawaan niya ang iba't ibang kulay ng damdamin at hiling ng mga Pilipino. Ang kanyang pakikinig sa mga kwento ng mga mamimili ay isang mataas na antas ng pakikiramdam na nag-uugnay sa atin sa ating mga pangarap. Tinda po dito. No, iba-ibang tinitinda ko dito. Naka 2 years pa lang ako. 2 years. Pero tindira rin ako kahit saan. Pero tindira. Nagtanda ako sa pagtinda ng kung ano. Nagtitinda ko ng ulam. Nagtitinda ko ng mga live goods, gulay. Ganun sa kahit ano. Pero dito, lumipat ako kasi nakalawa. Dito ba kanina? 2 years. Siya, devote talaga ako sa kanya, kaya nga ako napalala at tumagal. Ang kulay yung pag-procession, tapos pagtas, kasi nagtitinda kami ng araw ng masari. Nandito rin kami pero kaya mas gusto ko yung trabaho ko. Yan na, magtigulang na ako. Ay, sobra. Pati anak ko na bibigyan ng biyaya. Sobra. Lahat. Halos lahat na tao dito, biyaya na yun. Nanay, Tamo. dawagid. Una nandaan, ang pangangatawan. Gigising ka, isipin mo siya. Gigising ka, exercise, trabaho na. Tapos sa pagtitinda, trabaho pa rin, exercise pa rin. Lahat hindi ka tatanda agad at malulungkot dahil sa kanya. Kasi ginagalaw mo lahat katawan mo. Mayroon, may wala. Pag binit sa kanila, yun, meron kami. Tagsa-tagsa lang, Nay. Nakuha namin yung lahat na financial. Financial. Pambayad sa mga kuryente, bahay, kain, na pwede itabi-tabi para sa isang linggo. So, dakugid ba ng iyabulig, Nay? Kung nadako. Dakugid. Okay. Amo lang nanay ako mga pamangko. Salamat, Gid. Bango ng pananalig at pag-asa. Ang sampagita ay simbolo ng alay. Ang pagtitinda nito ay hindi lang negosyo, kundi isang anyo ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa bawat bango ng sampagitang kanyang iniaalay, masisilip natin ang tibay ng loob ni Ate. Bilang isang tinderang saksi sa libu-libong dasal ng mga deboto, ang kanyang kwento ay paalala ang ating paghahanap buhay ay isa ring anyo ng pag-aalay sa ating kapwa at sa may kapal. Nag-start ako noong August eh. Ilang taon na po? Noong August lang. Noong August po. Gaano po, mabenta po ba itong sampagitan ninyo? Mabenta. So, sa isang araw po, nauubos po ba ito? Oo, nauubos naman. Depende, minsan hindi, minsan nauubos. Kapag mabili, may matumal din kasi eh. Dati na rin kasi ako nagtitinda na hinto lang nung high school ako. Nabalik lang ulit ngayon. So, dahil po ba sa dahil nandito si Nazareth kaya po kayo nagtitinda? Okay lang naman. Marami po tayong benta. Ngayon, kumuulan kasi kanina eh. So, nakakailang magkano po ba kayo sa isang araw? Depende, minsan nasa rin. Pag Biyernes, Linggo, malakas na mga 1.5 nakakagano benta.
Ngayon kasi wala pang 1,000 benta ko ngayon. Laki. Malaki. Sa paanong paraan po? Kumikita naman ako ng tama dito. Okay lang naman. Sa tingin niyo po ba kung wala si Nazareno dito, kikita kayo ng ganong kalaki? Bakit? Kasi pinupuntahan ng tao eh. Mabili. Ang paggawa at pagbebenta ng mga imahe ay pagpapanatili ng ating kultural na identidad. Ang bawat ukit at hugis ng mga rebultong kanyang hawak ay simbolo ng ating paghahanap sa isang bagay na mahahawakan sa gitna ng ating pananampalataya. Ipinapakilala natin si Kuya. Ang kanyang sining at hanap buhay ay salamin ng pagpapahalaga sa mga bagay na nagpapaalala sa atin ng ating pinagmulan ng ating ugnayan sa banal. Dito sa Quiapo, siguro it's been 1 year na rin. 1 year po. Oo. Paano po nagsimula ang iyong negosyo? Well, nag-start siya dito kasi manggagamot din ako. So, tinutulungan ko rin si nanay magbenta ng mga rebulto at saka mga agimat at anting-anting. At nag-start to since it was 2015 pa. Most likely yan, nanggagaling yan sa Batangas or Cavite. Ano pong mga laki o disenyo ng rebulto ang pinakamabenta sa mga mamimili? Ang pinakamabenta dito is yung Nazareno, of course, dito sa Quiapo, no? At yung iba, yung mga San Benito na rebulto, yun yung madalas silang ginagamit, o Padre Pio, at saka yung mga Birheng Maria. Magkano po ang karaniwang presyo ng mga rebulto mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? Sa pinakamaliit, naglalaro siya ng 150 to 200, depende yan sa size kasi may mga size yan, may small, may medium. Yung large namin, naglalaro na siya sa 800 pataas. Pag ganitong malapit na magmahal na araw, yan. O kaya pagka pista ng Quiapo, malapit na pista ng Quiapo, yan. Diyan sila bumibili. Sa ngayon kasi medyo mahirap kasi ang ngayon pag sa social media, lalo na yung mga online shopping, dahil mas convenient sa kanila yun kasi pumunta sila sa Quiapo Pero rin naman, ang inaano namin, mas makakamura sila kung pupunta sila dito sa Quiapo, dito sila mismo sa amin bibili. Yung iba, ginagawa nila bilang regalo sa mga mahal nila sa buhay. Yung iba naman, debosyon. At yung iba naman ay namamanata sapagkat tuwing napapatak ang pista ng Quiapo, itong darating na mahal na araw, kada Biyernes dito sa Quiapo, nagdadala sila ng mga imahe nila upang padasalan at debosyonan. May mga milagrosong nangyayari. May mga nangyayari na biglang sinaswerte, biglang yumayaman. Yung iba naman ginagamit nila yan bilang sa pampapagaling na sakit. Yung iba gamitin nila sa pamproteksyon sa bahay nila. Most likely dyan yung mga scapulars and some other amulets. Sa pagtitinda ng rebulto is just nagkakaroon kami ng building connections dito sa Nazareno, dito sa simbahan, no? Parang kami nababasa na rin kami kahit paano. At ang pag-aalok namin ng mga relics o kahit anong rebulto sa mga mamimili ay parang nagbibigay na rin kami ng blessings. May mga deboto rin kasi dito na pag bumibili ng rebulto, may hingi ng tawad. Like for example, nag-aas sila ang presyo ng rebulto is 1.5, tawaran nila ng mga 1,000. Bibigyan na din naman namin dahil naniniwala naman kami na pag binigay namin yun o ang mga dasal ay hindi namin dapat ibenta at ng mahal talaga sa presyo. Dito marami rin kasi kami kakompetensya nagbebenta ng mga rebulto dito. Kumbaga ang ano na lang is yung kung paano mo siya i-market sa tao. Lalo na sa ating Pilipino, mataas ang katolisismo sa atin at marami rin tayo mamimili ng mga relics and images. Eto, nagtayo kami ng payong, tolda, kagaya ngayon umulan, nagtayo kami ng payong. Pagka tag-init, ang ginagawa namin dyan ay pinapandungan namin yan ng mga plastic para kahit paano hindi siya lumutong agad. Dahil dun sa materyales na ginagamit dyan, usually yan,
Ayan, yung escayola kung tawagin, yung maranchok. So, mabilis kasi siya lumutong pag sobrang init. Siguro sa masusunod na taon, makamayad na pa kami ng mas marami, no? At mas dumami pa ang naniniwala at namamanata sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Thank you po. Maraming salamat. Ang tindera ng kandila ang naglalako ng sampagita, naglalako ng imahe at ribulto, at ang depotong nakayapak, silang lahat ay nagbubuklod sa iisang panata. Ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang relihiyon. Ito ay paraan ng pag-iral, isang paalala na gaano man kabigat ang krus na ating dinadala, laging may balikat na handang umalalay at laging may Diyos na nakikinig sa bawat bulong. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtitinda o paghingi ng pabor. Ito ay kwento ng isang panatang hindi natitipag ng pagod, gutom o hirap ng buhay. Sa labas ng simbahan, ang kalsada ang kanilang altar at ang bawat barya at dalangin ay patunay na gitna ng ingay ng mundo. May isang katahimikang matatagpuan sa pananampalataya. Dito sa Quiapo, makikita ang tunay na mukha ng psikolohiyang Pilipino. Ang ating debosyon ay hindi lamang pansarili, ito ay isang pakikipagkapwa. Sa gitna ng siksikan, may pag-aalay. Sa gitna ng ingay, may pagkakaisa. Ang bawat salamat at patawad ay bahagi ng ating pagkatao. Isang patunay na ang bawat Pilipino ay may taglay na matibay na loob. Sapagkat sa dulo ng bawat debosyon, ang tunay na milagro ay hindi lamang paggaling o pagyaman, kung hindi ang lakas ng loob magpatuloy sa kabila ng lahat. Mula sa debosyon ng Nazareno, maraming salamat hanggang sa muli.